Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Socialized Housing Project. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Imbabawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa mga sulok ng mundo, dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Ngayong araw, bago tayo magpatuloy sa mga connect, nais ko lamang pong magpasalamat sa patuloy niyong pagsuporta sa ating programa linggo-linggo. Ang inyong komento, suggestion at panonood ay isang malaking bagay para tayo sa DOST ay patuloy na naghatid ng agam, teknolohiya, inobasyon at impormasyon sa buong bansa. Maraming salamat po. Darito na ang ating agam niyo ba for the week. Agam nyo ba na may napakalaking dahilan tayo para magdiwang ngayong araw? Ito'y dahil nais nating magpaabot ng isang malaking pagbati. Lubos na ipinagmamalaki ng DOST ang ating Team Pilipinas, ang ating young scientists at inventors na talagang humakot ng awards at nagpamalas ng kanilang husay sa iba't ibang international STEM Olympiads ngayong Hulyo. Totoo, nasa kabilang antas talaga ang talento at talino ng Pilipino. Nag-uwi po ang ating kumpunan ng mga medalyang gold, silver at bronze medals, pati na rin ang mga honorable mentions sa iba't ibang kategorya, kabilang ang 56th International Physics Olympiad, 58th International Chemistry Olympiad, 67th International Mathematics Olympiad, 37th International Biology Olympiad. Ang inyong pong dedikasyon at tagumpay ay patunay na tunay na world-class talaga ang talino ng mga kabataang Pilipino. Maraming salamat po sa pagbibigay ng dangal at karangalan sa ating bansa.
Patuloy lang kayong lumipad ng mataas, ipursue ang passion nyo sa STEM at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Saludo kami sa inyo, Team Pilipinas! At para naman lahat tayo makakonek, oras na para alamin ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggong nagdaan na pinangunahan po ng straight from the SNT Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Yusludum Jr. Noong Lunes po at Martes ay pinangunahan po ng DOST Secretary Renato Yusludum Jr. ang 2026 Artificial Fest na ginanap sa Iloilo. Miyerkules naman, ginanap ang 2026 Sustainability Expo ng DOST at SM Malls. Pinangunahan rin po ni Secretary Solidum ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week ng National Capital Region na ginanap sa Valenzuela. At ngayong araw naman po ay binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Regional Yarn Production and Innovation Center ng DOST sa Vintar, Ilocos Norte na pinangunahan po ito ng ating kalihim. Narito naman ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Aksyon para sa ligtas na komunidad, DOST FIVOX inilunsad ang unang Community Tsunami Alerting System sa Eastern Samar. Sa pagtutulungan po ng Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST FIVOX at ng Borongan City CDRRMO, opisyal ng inilunsad sa barangay poblasyon ang kauna-unahang Community Tsunami Alerting System or CTAS sa buong Eastern Samar. Dahil nakatapat po sa Pacific Ocean ng Borongan City, malaki ang banta rito ng mga tsunami. Kaya naman nagsagawa ang DOST ng 2-day capacity building program para sa 37 barangays para ituro ang science-based evacuation planning at ang shake, drop, and roar principle. Bukod sa pagbibigay ng mga makabagong simulation tools tulad ng REDAS ETAM at REDAS 2SIM, nag-turn over din ng DOST FIVOX ng high decibel warning siren, tsunami signages at customized evacuation plan. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, muling pinatunayan ng DOST na ang siyensya at teknolohiya ang isa sa pinakamatibay na sandata ng mga Pilipino laban sa sakuna. Sa iba pang balita, opisyal na nagsimula ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW-NCR 2026 nitong August 6, 2026 sa Valenzuela City. Sa makikipagtulungan ng Department of Science and Technology NCR at ng Pamahalang Lungsod ng Valenzuela, binihisa ng agam at inobasyon ng lungsod bitbit ang temang siyensya, teknolohiya at inobasyon, kabalikat sa maratag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Tampok sa 3 araw na pagtatanghal hanggang August 8 ang mga modernong teknolohiyang gawang Pinoy mula sa panahon ng Hydromet Observing Network ng DOST Pag-asa at Virtual Halal VR Trading Platform, simulation broadcasting ng DOST-TV hanggang sa mga interactive forums, youth competitions at nakamananabik na bazaar ng mga local MSMEs. Sa pamamagitan ng pagtitipong ito, muling pinatutunayan ng DOST na ang agham ay hindi lamang nakakulong sa mga laboratorio, kundi sa aktibong katuwang na direktang nararamdaman sa pang-araw-araw na buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Patuloy po makikinig sa amin, maaari kayo mag-correct ng inyong reaksyon, suhestyon o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOST-TV Facebook page. Sa ating pong pagbabalik, ating kilalanin ang isang proyekto ng DOST Katuwang, ang Dipolog City District Bail o District Jail Mail Dormitory na nagbibigay ng bagong bukas sa ating mga PDL. Tutok lang dahil magkabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante,
i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga ang ating mga kakonek at DOST Verkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon sa comment sections. Una po, binabati namin si Resty, Sedraf o Ferdy. Binabati rin namin si Aliana at Roldan. Ayan. Mamaya po sa ating comment section ay mapakinggan natin ang ating mga kakonek. Samantala, mga kakonek, ito na ang ating kwentong SNT. Agham nyo ba na sa bawat sulok ng ating lipunan, ang siyensya at teknolohiya may kakayahang magatid ng pag-asa even behind bars? Kaya naman sa araw na ito, ating tuklasin kung paanong ang mga modernong kagamitan at tamang kaalaman ay nagiging daan sa pagbabagong buhay ng ating mga persons deprived of liberty o PDL. Kaya naman ngayong araw, pag-uusapan natin ang proyekto nagbibigay ng kabuhayan sa ating mga PDL at yan ay ang DOST-9 CEST program na Project Baking Hope. At para talakayin yan, makakasama natin ang Welfare and Development Officer ng Dipolog City District Jail, Male Dormitory na si JO3 Richard B. Samson. Magandang hapon, JO3 Samson. Magandang hapon naman, Sir Ronin. Ayan, JO3 Samson, para po sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong proyekto nating Baking Hope or Helping Our PDLs Earn? Para sa ating mga tagapakinig, ang Baking Hope Helping PDLs Earn Assist Program ng DOST is a livelihood and rehabilitation project ng Dipolog City District Jail Male Dormitory. This is a part of our development program ng BJMP na to provide opportunities to develop our PDLs, to equip our PDL with practical baking skills. So para po mayroon po silang income habang nasa loob ng piitan. Para paglabas nila, may magagamit po sila na talento Yan. para sa kanilang buhay. Tama po yan, sir. Pero ilan ba yung kung pwede lang malaman kung ilan ang ating mga nakakulong ngayon sa Dipolog City Jail? Super, sir, as of now, sir, meron po tayong 400 plus na mga PDL na nandyan sa atin sa Dipolog City. At lahat sila ay tinuturuan natin mag-bake. Yes, sir. Paano naman ang kanilang pagtanggap doon sa kanilang natutunan na tinuturuan sila mag-bake? Of course, para sa pag-bake nila, sir, sobrang saya nila, sir. Hindi nila inasahan na meron palang ganyang programa yung DOST, sir. At gano'n na ito katagal, sir? Since nag-open po yung nakamit natin yung DOST project noong August 2024. So nagsimula yan 2025. So medyo almost 1 year na po natin na ginagawa. Yes, sir. Ayan. At JO3 Samson bilang Welfare and Development Officer, kayo ang nakatutok sa kapakanan at pagbabago ng ating mga PDL. Sa paanong paraan po ba binago ng proyektong Baking Hope ang pang-araw-araw na buhay at pananaw po ng mga PDL ng Dipolog City Jail? So bilang Welfare and Development Officer ng Dipolog City District Jail, sir, malaki po ang pagbabago na aming nakikita sa ating mga PDL. Una, yung mas productive sila, mas interesado, mas responsable, at naging sila, sir, mas motivated to learn.
Instead na iniisip nila yung pagkakulong nila, yung kanilang pamilya, yung kanilang kaso, so nagpo-focus sila on learning new skills para sa kanilang sarili for better futures ang ating mga PDL. Tama ho yun kasi everyday sa ginagawa ng mga PDL po natin, halos pa ulit-ulit na lang, sir, di ho ba? Dahil Yes, sir. nakakulong sila, itong bagong proyekto ito, itong Baking Hope ay nakapagbigay ng pag-asa kanila para patuloy na mabuhay kahit Yes, sir. na nakakulong. Di po Yes, ba? sir. Ang Baking Hope nakailalim sa CES program ng DOST-9. Paano po ba nagkatugma ang mission po ng BJMP na mag-rehabilitate at ang layunin po ng DOST na maghatid ng siyensya at teknolohiya sa komunidad? Maganda po yung partnership ng DOST at ng BGMP. Because we share the same vision. The BGMP focuses on rehabilitation and reintegration of our PDL into society, while the DOST provides science and technology that improves lives of our PDL. Then, through the CES program, the mechanized baking equipment na galing ng DOST, so naging mas efficient and effective yung natutunan ng ating mga PDL. Ano po ba yung mga naging reaksyon ng mga PDL natin dyan, sir? Paano nakatulong itong pagkakaroon ng ganitong trabaho para sa kanila? Nang narinig at nakita nila yung proyekto na galing ng DOST, sir, na sobrang saya nila, no? Very excited, sobrang excited sila na maging matuto at proud sila sa mga produkto na gawa nila. Talaga. Ano-ano ba yung mga produkto, sir, na karaniwang binibake ng ating mga PDL? Marami po yung produkto natin na binibake ng ating PDL. Meron po silang sliced bread, meron pong torta, meron pong pandi coco, yung choco German, at yung pinaka seller namin yung toasted, sir. Toasted? Yes, sir. Toasted ano yun? Parang matitigas na tinapay, sir. Ayun. Ang dami pa namang mga palaman dyan Yes, sir. sa Zamboanga del Norte. Kasi nakapunta na ako dyan, nakarating na ako dyan. Talaga naman pong iba't ibang klase ng mga palaman na naan dyan. Di ba may mga sardinas pa kayo Yes, na dyan mismo ginagawa? Ay, naku, napakasarap. But anyway, sir, bukod po sa mga pagbibig, sumailalim din po ang mga PDL at BJMP personnel sa Basic Life Support o BLS training. At yung paggamit ng dual drum composter para sa basura bilang welfare officer. Bakit nga ba mahalagang hindi lang livelihood ang naibibigay po sa kanila, kundi pati na rin kaalaman sa kaligtasan at kalikasan? We believe, sir, that rehabilitation should be holistic. O hindi lang po sapat na livelihood skills lang po ang ating ibigay ng ating PDL. Dapat din po silang matuto ng life-saving skills tulad ng basic life support. Kasi kunwari kung may emergency sa kanilang silda, so merong agad makapagbigay ng unang lunas ng kapwa nila PDL kung saan nangangailangan ng lunas, sir. Tama po yun. At nasa hindi na sila, kumbaga ay kung kailangan pa kumuha ng mga tao para magligtas. Yes, sir. Kundi sila mismo, para sa sarili ng paraan at sa diskarte na ibinigay ng DOST, matututunan nila yan. Yes, sir. Ayan. Meron po ba kayong isang particular na kwento ng transformation? For example po, isang PDL na nakitaan nyo ng matinding pagbabago na ugali o pananaw mula na magsimula ang proyekto ito? Meron po, sir. Meron po tayong maraming PDL dyan na nung una pagdating nila sa jail ay parang tahimik, ayaw na mag-participate ng mga activity natin sa jail. Pero nang nasali natin siya sa Baking Hope, unti-unti silang nakarecover sa kanang sarili. So medyo yung kanyang kumpiyansa sa sarili at sumasali sa mga activity, at ngayon siya na po yung taga-taguyod ng ating bakery sa jail, sir. Ayan. Bukod po sa bakery, meron pa ba ibang gawain ng ating mga PDL dyan? Meron po, sir. Marami pa po, sir. Ano yun? Meron pong nagawa sa jail ng rug making. Meron po yung dual drum composter. Ayan, yung dual drum na binabanggit natin kanina. Yes, sir. Yung dual drum composter, sir, tinuturuan natin yung mga PDL na gumamit ng organic fertilizer. So, meron tayong gulayan sa piitan. Yung mga gulayan natin sa piitan, yun po yung ginagamit natin na pang-fertilize na natin, ng mga tanim natin sa
Jail. Ayan ang patunay na meron kayong mga taniman dyan sa jail. Yes, sir. At mismong mga PDL ang nag-aalaga Yes, sir. para lumago at syempre pagbigay pagkain na rin sa kanila Yes, sir. sa mga panahon ng pangangailangan. JO3 Samson, ano po ba ang inyong mensahe sa publiko at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno tungkol po dito sa kalagahan ng pag-ibigay ng pangalawang pagkakataon sa ating mga PDL sa tulong ng tamang teknolohiya? Sa ating publiko, sa ating mga private individuals, sa ating mga private sectors, sa ating mga listeners online at saka online listeners and viewers, sana po ay patuloy nating suportahan ang programa ng Bureau of Jail Management and Penology. Dahil our PDL makes mistakes but they are willing to change. So ang pagbibigay ng second chance ay pagbibigay din ng pag-asa at ligtas na lipunan. Alright. At this point in time, kamusta yung ating mga nakakulong dyan sa Dipolog? Ngayon sir, sa Dipolog sir, napakaganda yung ano natin sir, yung facility natin sir, lalo-lalo na yung aming warden sir na sa very energetic sir. Halos lahat ng mga hinaing ng ating PDL binibigay talaga ng ating warden sir. Ayan. Baka gusto niyong batiin ang ating mga nakikinig, lalong-lalo na dyan sa loob ng Dipolog City Jail. Una-una sir, magpasalamat kami sa Panginoon sa tagumpay na ito ng proyekto na galing sa DOST sir. Taos puso po naming pagpasalamat sa Department of Science and Technology, sa CES program, sa pangunguna ni DOST Secretary Renato U. Solidom sir, at sa kanyang Regional Director si Ma'am Rosemary S. Salazar, Provincial Director Nouman Aljani, kay Sir Mark, kay Sir Aquino at kay Ma'am Cheryl, at sa buong staff ng DOST-9, maraming salamat po sa inyong buong suporta sa amin. Ayan. At sa lahat ng ating mga partner agencies, maraming salamat po. So inasahan po namin ang mas maraming kolaborasyon sa hinaharap. We can transform lives through education, livelihood, and technology. So maraming salamat po sa pagkataong ito na maibahagi namin ang Baking Hope, helping PDLs earn. Naniwala po kami na every PDL deserves a second chance, learn, and become productive member of our society. Ang pamilya po ninyo, baka gusto nyo batiin? Yes sir. Sa aking pamilya dyan sa Mindanao, Wart, salamat sa iyong suporta. Sa aming sir, pwede ba sa aming hanay sir? Pwede sir. Binabati ko naman yung hanay namin sa Bureau of Jail Management and Penology na sa pangunguna ni Jail Director Efred A. Neminyo, Chief BJMP, sa aming active and supportive Regional Director Amado A. Concepcion Jr., at sa aming very energetic Warden Jonathan N. Arawangsa sir, at sa buong hanay ng Dipolog City District Jail, sa Admin 1, Admin 2, kay Sir Ganson, kay Charity, sa Team Custodial Escort, at sa lahat ng mga sa ating publiko, sa ating mga tagapakinig, online viewers and listeners. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa inyong suporta sa pagpunta namin dito. JO3 Samson, maraming salamat ha. Pero maihabol ko lang po itong tanong na to. Ilan po bang PDL ang nagpapatakbo staff na gumagawa sa ating Project Hope? Sa atin sir, ang mga PDL, ang mga staff na nagpatakbo sa ating mga PDL, lalo-lalo sa Baking Hope, is yung Welfare and Development section. So kibali 7 po sila lahat. So may isang chief sa kanila, tapos yung 6 mayroong iba't ibang designation. At araw-araw sila nagtitinda? Yes, sir. Ayan, alright. Maraming salamat, JO3 Richard Samson, ang Welfare and Development Officer ng Dipolog City Jail Male Dormitory. Maraming salamat, sir. Samantala mga kunek, maaari kayong magkomento ng inyong reaksyon, suwestyon o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOSTV Facebook page. Sa ating pong pagbabalik, aalamin pa natin ang mga magagandang hatid ng proyektong Baking Hope. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. At para naman po mas maunawaan ang tunay na kwento ng pagbabago at pag-asa behind bars sa Dipolog City District Jail, makasama natin ang tao sa likod ng kanilang livelihood program. Aalamin natin ang mismong ground operations ng ating livelihood programs sa Dipolog City at kung paano nga ba nagbagong sistema ng produksyon at buhay ng ating mga PDL dahil sa DOST 9 SES program na hindi lang sila may pinagkakabalaan kundi may natututunang kasanayan. Kaya naman kasama natin ngayon ang livelihood officer ng Dipolog City District Jail Male Dormitory na si JO2 Glynis Gay D. Sumabat. Magandang hapon po, JO2 Sumabat. Magandang hapon po, sir, at sa ating mga tagapakinig, magandang hapon. Ayan. Ma'am JO2 Sumabat, bago po pumasok ang DOST 9 SES program sa pamagitan ng mechanized bakery equipment, paano ba ginagawa ng mga PDL? Paano ginagawa ng mga PDL yung pagbe-bake? At gaano kalaki yung naging upgrade ng maging modernisado ang ating behind bars bakery noong August 2024? Bago po dumating yung DOST SES program, ang aming jail or ang ating mga PDL ay sumailalim sa TESDA training, which is bread, pastry, in situ. As a livelihood officer po, ako po ang inatasan na makagawa ng panibagong livelihood program. So, kami po ay meron kaming fried bread lang ang binibenta namin, kaya mas limitado ang aming mga benta. Kaya noong 2024 ng August, pinakaloob sa amin ng DOST ang 800,000 pesos na pambili po ng mga bagong modernong bakery equipment. Kaya mas lalo itong mabilis at mas ligtas at mas di kalidad ang aming mga produkto. Kaya malaki po ang pasalamat namin sa DOST kasi mas nahasa ang aming mga PDL sa inyong binibigay ng mga modernong kagamitan. Ayan, tama-tama po ma'am, nababanggit yung mga modernong kagamitan at dahil dyan nagagawa nila iba't ibang flavors, yes po, iba't sir. ibang luto, yes po, sir. pagbe-bake ng mga produktong tinapay. Tama po ba yun, ma'am? Yes
Yes po sir, madami po kami mga produkto na inibenta namin sa loob ng jail. Ano nga ba yun ulit, ma'am? Para na sa ganun, maalala ng ating mga kaubayan ay yung binibenta mula dyan sa kulungan ng PDL. Ang binibenta po namin mga bread is cocoa bread, monggo, torta. Torta, ma'am? Di Cebu, katulad ng di Cebu. Okay. At saka yung mga German Choco na mas patok din doon sa amin. Ayun. Kaya mga kaibigan, ang patunay na talaga po napakaganda ng proyekto na gawa po ng DOST dyan po sa DOST Region 9 SES program para po sa ating mga PDL. Ma'am, kamusta po ang pagtanggap ng ating mga PDL? Gaano po kabilis na natutunan ng ating mga baking team na hawakan at gamitin ang mga modernong production tools na ito? Sa simula po, yung mga PDL natin ay may halong pangamba. At saka meron din silang excitement kasi first time lang po nila nakahawak at nakakita ng mga modernong kagamitan. Kaya sa gabay ng aming sa Welfare and Development section, pinagtulungan namin na basahin ang user manual para mabilis itong matutunan ng aming mga PDL para sa operasyon nila sa pagluluto ng ng tinapay. Ayun. Kaya gusto din ipaabot ng mga PDL natin na salamat talaga sa DOST kasi binigyan sila ng bagong buhay at bagong pag-asa. Ayun. Kaya na nilang ibida sa kanilang pamilya at sa komunidad. Tama po. At napakasarap po ng tinapay mula po sa kulungan na yan sa Dipolog City. Ang tinapay ba, ma'am, mula sa Behind Bars Bakery para lang sa loob ng pasilidad o ibinibenta rin ito sa labas? At paano ito binibenta ma'am sa labas? Actually po, ang ating product sa bread and sa bakery is nakaabot na po sa iba't ibang barangay ng Dipolog City. For example, yung DepEd, ating mga agencies, doon kami nag-put up ng mga products like toasted bread na pwede din nilang i-consignment lang po nila kasi yun lang kasi ang patok natin doon, consignment. So, kung ano yung nabenta, yun lang din ang babayaran. So, madami na tayong natutulungan na mga maliliit na tindahan. Kaya ito ay malaking suporta ng ating mga PDL kasi ang kanilang mga kinikita ay panggamit nilang pang personal at saka pangtulong din sa kanilang mga anak. For example, mag-visit doon sa piitan. So, meron silang pabalon sa kanilang anak. Ayun. So, ganun po talaga ang sistema namin sa program ng livelihood. Makatulong tayo sa ating mga kliyente. Ma'am, meron na bang nakalaya mula nang ipatupad natin itong Baking Hope? Yes po, sir. Mayroon din tayong nakalaya na PDL at sa tulong din also ng DOLE. Siya yun kasi yung binigyan ko ng beneficiary na mabigyan ng tools ng bakery. So nakita ko na ginagamit niya yung tools at yung natutunan niya doon sa loob ng jail, which is yung pag-bake ng tinapay. So, meron na siyang marangal na trabaho na maikasupport ng kanyang mga pamilya. Ilan na po ba yung ma'am nakalaya na yun? Sa duration po ng pagiging livelihood officer ko, 3 po sila nakalaya. At mula nung makalaya sila ay ginamit na natutunan sa pagbibig ng tinapay. Napakaganda. So, mas effective ang ating programa sa DOST at sa BGMP. Tama po, ma'am. Ang BGMP, ma'am, naglaan din ng 100,000 pesos bilang counterpart funding sa proyektong ito. Saan po natin ginamit ang pondong ito para masigurong tuloy-tuloy at sustainable ang operasyon ng panaderya araw-araw? Malaki rin po ang aming pasalamat sa aming Regional Director, Jail Chief Superintendent Amado Concepcion sa kanyang support sa aming livelihood na nagbigay ng 100,000 para po sa fasilidad ng bakery, installation ng electric, watering installation at sa mga baking tools na kailangan upang tuloy-tuloy ang ating programa or livelihood
sa loob ng jail. Alright. Napaka-interesting po ng setup niyo dahil bukod sa bakery, meron din kayong DOST ITDI dual drum composter na kanina po kinukwento ni Sir na ginagamit din po sa paggawa ng pataba mula sa kitchen waste para sa inyong vegetable garden. Bilang livelihood officer, ma'am, paano po nagpapatibay ang dalawang programang ito, bakery at agriculture, para maging isang self-sustaining ecosystem ang Dipolog City Jail? Lubos din kami nagpapasalamat sa DOST kasi hindi lang isa yung binigay na livelihood program, kundi binigyan din kami ng dual drum composter. Ito ay organic fertilizer na pwede namin magpuproduce ng organic para sa aming mga taniman. Ito ay galing sa mga waste sa jail kitchen at saka biodegradable sa bakery. Kaya ito po din ay nakabigay tayo ng livelihood sa mga gardener namin kasi yung mga sariwang mga gulay, mga sustansyang gulay, ibenta po din nila sa mga jail officers, sa PDL nila. Ayun. Matanong ko lang, before dumating ang DOST sa Dipolog City, particular sa Dipolog City Jail Male Dormitory, anong paraan or paano sila tinutulungan ng kayo tulad nyo na para sa ganun ay mayroong silang ikinabubuhay o pinagkakabalahan bukod dyan sa pagbe-bake na yan? As a jail officer po, as a livelihood officer, ako yung pong inatasan nga gumagawa ng kahit anong mga livelihood products. Kaya, so, search talaga kung ano talaga ang mga resources na dapat nating ma-camp up, like upcycling materials. Ano-ano yung mga proyektong yun, ma'am? Para na sa ganun, magkaroon lang tayo na ideya kung paano talaga nakatulong ang DOST sa Dipolog City Jail. Malaking tulong po yung DOST sa amin kasi lahat ng mga bagay sa Dipolog City Jail Male Dormitory, ang ating mga PDL ay nakaroon na sila ng earning ng pera, ng sariling income sa kanilang sarili. Alright. Ma'am, paglaya po ng ating mga PDL, iba na ang labanan sa labas dahil po competitive ang industriya ng pag-bake. Sa tingin po ba ninyo, sapat ang karanasan nila sa paghawak po ng commercial grade, mechanized equipment ng DOST para makasabay sila o kaya magtayo ng sariling negosyo balang araw? Yes po, sir. As a livelihood officer po, sir, ako yung nakatutok sa kanila kung equip ba sila na makaroon ng sariling negosyo. So, na-assist ko sila na kayang-kaya nila na makaroon ng sariling negosyo. Kaya, dahil sa inyo, sa DOST, kayo ang tulay sa kanilang pangarap na maabot ito. At meron silang marangal na trabaho para wala po judgment. Ayan. Tama po yun, ma'am. Matanong ko lang po sa inyo, ano bang mga proyekto pa bukod dito sa Baking Hope ang nasa linya na ng isipan po ninyo para nasa ganun mailatag po at matulungan ang ating mga PDL? Sa amin po is meron po kaming target water station po kasi sagana po kami sa tubig doon sa jail. So, instead po, nabibili po kami ng purified water sa labas. So, we can also have our own purified water na pwede din siyang i-livelihood sa mga PDL. Tama at po. sa mga at sa kaming mga kapitbahay. At alam nyo ba, ma'am, dyan sa mga pamamaraan na yan, meron ding mga ibang proyekto ang Department of Science and Technology kung paano sila makakatulong sa mga tulad po ng mga PDL po natin. Yes po, sir. Ayan. Ma'am, baka meron pa kayong gustong batiin, mensahe sa ating mga lokal na negosyo komunidad sa Dipolog City na tangkilikin ng mga produkto ng PDL? Inayahan po namin ang lahat na suportahan at tangkilikin ang produkto ng aming Bars Behind Bakery. Maraming salamat po sa DOST sa pagbibigay ng oportunidad at suportan sa programang ito. Sa bawat pagbili ninyo, natutulungan ninyo ang aming mga PDL na makaroon ng pagbagong pag-asa, matuto na maghanap buhay at makapaghanda sa kanilang pagbalik sa kanilang pamilya at sa komunidad na may kasanayan at may pag-asa. Ayan. Baka ma'am gusto nyo pang batiin ng inyong po mga kasama dyan po sa Dipolog City?
Maraming At salamat. sa kabuuan po ng Zamboanga del Norte, ma'am. Yes po, sir. Maraming salamat po sa Department of Science and Technology, DOST R9 staff, lalo na po sa aming BGMP National Headquarters at sa BGMP Region 9, sa pangunguna ni Jail Chief Superintendent Amado Concepcion, sa aming City District Warden, Jail Chief Inspector Jonathan N. Arwangsa, sa buong hanay ng mga personnel sa Dipolog City Jail, Male Dormitory at sa lokal ng pamalaan ng lungsod ng Dipolog sa kanilang pagpatuloy ng suporta sa aming livelihood products. So maraming salamat din po sa lahat ng suporta at tumatangkilik sa aming mga produkto at sa inyong tiwala at suporta na binibigay sa ng pag-asa at pagbagong pagkakataon ng aming mga PDL. Salamat po. Ayan. Ang inyong pamilya, ma'am, mga nakikinig din sa oras na ito. Batiin nyo na. Hello po sa aking asawa, Geotri Sumabat, at sa aking anak, Elor Glide. Wait lang kay mama. Sino ba, ma'am? At sa aking mga magulang dyan sa Zamboanga del Sur, sa Dumalinaw, Papang Wilford at Mamang Bibilin. Ayan. Alright. Ma'am, maraming pong salamat. J.O.2 Glynis Gay D. Sumabat, ang livelihood officer ng Dipolog City District Jail Male Dormitory. Baka meron pa kayong gustong sabihin, paalala, pahabol ng mga pananalita para sa ating po mga PDL dyan po sa Dipolog City Jail Male Dormitory. Sa aking mga co-workers sa PDL, salamat sa inyong suporta. Malingkamot ta para sa inyo, ha. Ayan. Maraming salamat po, J.O.2 Glynis Gay Sumabat. Samantala, kamusta naman natin ang ating mga online viewers? Nais naming batiin ang ating mga tagsubaybay na nakikisa sa ating ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Dan Karsten, Julius Valesa, Harvey Fernandez, Christ Beloro, Kezay Rapas, Mariel Agot, Cheryl Barrera, Mark Kachin, Japet Sipaypa, Rick Kayayabot. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Samantala, oras na para naman ating alamin kung ano pa ang makaganapan ng ating DOST Secretary, Dr. Renato Saludum Jr. sa mga susunod na araw. Sa Martes po, gaganapin ang 13th Annual Meeting of ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy. Sa Martes din po ang 3rd Agri-Aqua Innovation Pitch Fest na pangunahan ng DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. Sa susunod na linggo ay gaganapin ang 2026 Regional Science Technology and Innovation Center ng Zamboanga Peninsula. Karagdagan nun siya mga kaibigan, mga Connect, heads up po ng ating mga future scholars. Pangarap mo bang maging DOST Scholar? This is your chance dahil officially open na po ang applications for the 2027 DOST SEI Undergraduate Scholarships ngayong August 17, 2026. Open ito para sa lahat ng grade 12 STEM students graduating the school year 2026-2027. Pati na rin sa non-STEM students basta't kasama sa top 5% ng inyong graduating class. Pwede rin mag-apply ang previous grade 12 graduates na hindi pa nakapag-enroll sa college provided na ma-meet nyo ang same STEM, non-STEM requirements. So ano pang hinihintay nyo? Prepare your requirements and take that first big step toward becoming a DOST SEI Scholar. For the complete qualifications, application procedures, and downloadable forms, bisitahin lang ang www.sciencescholarships.ph. Mga Connect, yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay ni mapanood sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49. At makapakinggan rin sa 104.3 FM. Mapanood nyo rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas at DOST TV social media pages. Muli po para sa Agam Daramdam. Ako inyong kapatid sa Impamawid, Onin Miranda. Patuloy na mag-aatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
Saan bahagi ng pagdagdag. Ang DOST sa radyo. Magandang araw. Ilang paaralan Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po